Like, dali ang mga katagang yan. Tanggalin mo yung takip ng tayo ni Toby. Andun siya na, ano? Tanggalin mo. Ginawa mo. Bukunin mo yung pinto, tanggalin mo yung takip ng yan niya. Ay madalas nating makita sa social media. Hindi ka pa kawari. Yan ang babae. Pakainin mo si Toby, ah. Ito ang sinasabi kapag nais ng isang tao na malaman ang kwento sa likod ng isang nakaka-intrigang post. Maraming nais na alamin ang latest na chismis kahit sa mga taong hindi nila kakilala. Ayaw nilang magpahuli sa pinag-uusapan ng marami. Ngunit, ano nga ba ang hindi magandang epekto ng pagiging chismosa? Maaari nga ba itong makasira ng relasyon o pagkakaibigan? You're not just running a restaurant, you're building something big. And Square's there for all of us, giving your customers more ways to order, whether that's in person with Square Kiosk or online. Instant access to your chef, plus the funding you need to go even bigger. And Dear Papa Dudut, finally natapos ko na rin ang sulat ko sa iyo para ikwento ang aking kagagahan na nagawa sa aking buhay. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Marites. Bagay kasi sa akin ang pangalan na yan dahil isa kong dahilang chismosa noong araw. Dati ay nakatira kami sa probinsya kasama ang aking nanay na bedridden. Patulong ko po sa pag-aalaga ang kapatid ko na babae na mas bata sa akin na si Olga. Nagtitinda ko noon ng ulam. Nilalako ko siya kasi wala akong space sa bahay namin para doon ko yun ibenta. Si Olga naman ay isang call center agent ng panahon na yon. Kahit ano, ay nakakasurvive naman kami sa life. Wala na kasi ang tatay namin dahil namatay siya sa pagkakasakit. Ang iba kong kapatid ay may sarili ng pamilya. Nagbibigay naman sila sa amin ng pera pero pangtustos
sa pangangailangan ni nanay lalo na pagdating sa kanyang gamot. Isa sa nagpapabuhay ng aking dugo ay ang chismis. Kapag nakakakita ako ng bukan ng mga nagaroon sa amin, ay talagang nakikisali ako kasi automatic na nag-uusap sila tungkol sa pinaka-latest na chismis. Siyempre, ayaw magpahuli sa mga ganong klase ng bagay. Ang gusto ko ay updated ako kung sino ba ang buntis o sino ang kabit ni ganito. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit nag-i-enjoy ako na pag-usapan ang buhay ng ibang tao, papadudot. Nagkakaroon ako ng self-satisfaction pag nalaman ko ang mga problemang pinagdadaanan ng iba. Siguro dahil sa masyadong boring ang buhay ko, kaya ganon. Maraming excitement, kaya sa buhay ng iba ko yun kinukuha. Dati ay nakikinig lamang ako sa chismis ng iba at tagabigay lang ng opinyon. Pero ang maglaon ay isa na rin ako sa tagapagbalita ng mga chismis na aking nasasaga. Naging mahusga ako kagaya ng iba kahit na hindi ko alam ang buong kwento o kung bakit ito nangyari. Naging habit na chismis, papadudod. Umaga pa lang, kapag nagwawalis ako sa harapan ng bahay at may papadaan na kinakausap ko at tinatanong ko kung ano ba niya ang nangyari kay ganito. Tapos, papachismis na ako kagad. Sa tuwing nagkalap ako ng ulam, ay napapakwento rin ako sa mga suki ko. Ako na lang tinatanong kung ano nga ba ang latest na chismis kasi alam nila na alam ko kung ano ang latest. Kung parang ulam ko na ang chismis, pinakain ko na ito at parte na ito ng aking buhay. Feeling ko ay manghihina ako kapag hindi ako nakipag-chismisan sa loob ng isang araw. Kung minsan ay napagsasabihan ako ng kapatid ko. Kagaya na lamang ng isang umaga ay bumili ako ng pandesal tapos ay hindi ako nakabalik sa bahay dahil napachismis ako sa daan. May sinabi kasi sa akin si Aling Wada. Naalis na raw yung nakatira sa bahay sa tabi ng bahay namin. Ang kwento ay naghihirap na raw ang mag-asawang yon kaya ibenta na ang bahay. Sabi ko pa baka maghihiwalay na yung mag-asawa kasi hindi sila magkaroon ng anak. Kahit hindi ako sigurado, ay sinabi ko na makawalang kakayahan na magkaroon ng anak yung babae. Ganun ako mapag-chismisan pa dulot. Kahit hindi ako sure kung totoo sasabihin ko, ay sinasabi ko pa rin. Parang mapahaba ang usapan ay ganon ang ating ginagawa. Pag uwi ko sa bahay ay nakabusangot ang mukha ni Olga sa akin. Bakit ang tagal mo ate? Malilate na ako. Hindi pa ako nakakapag-almusal. Nakipag-chismisan ka na naman siguro, no? May inis na wika pa ni Olga. Hindi, no? Marami kasing bumibili sa bakery pag sisinungaling ko. Ako hindi na ako naniniwala sa parasot mo na yan, ate. Parang hindi naman kita kilala, sabi ng kapatid ko. Hayaan mo na, kaya anong ginagawa ko. Di ba? Turan ko. Hindi kasi maganda ang pagiging chismosa, ate. Magpapahama ka niya. Baka mamaya ay ipabarangay ka pa. Kasi isa sa mga nagpapakalat ng mga kwentong hindi sigurado sa lugar natin, ang sabi pa ni Olga. FYI, hindi ako chismosa. Makwento lang taga ako. Ha? Cold coffee for one lunch party? What's it? Mango the cooler? Are they bought, Yes.